Praise God. Okay, so let's go ahead. Amen. So you are not new to the topic of submission and obedience, and we are focusing also, or we're getting it from Deuteronomy 32, no? Kung saan si Moses ang nagsalita. Now, I'll just go ahead in Deuteronomy 32, 45, 47. I'm just going to read it kasi nadaanan na natin to. When Moses had finished reciting the words to the people of Israel, he added, "Take to heart all the words of warning I have given you today. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of these instructions. These instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River." Kaya tinignan natin, anong ibig sabihin ng Jordan River? Kasi cross mo pa bago mo maabot yung promised land. So, laging may promise ang Panginoon, pero between you and the promised land, there's a Jordan River. And Jordan is the symbol of an obstacle that we need to overcome. No, sabi natin, in order for us to get to God's promised land. Ganun din ang nangyari sa Israel. Bago sila makarating sa promised land, may Jordan na kailangan nilang tawirin. Pero tatawirin nila yon, o tatawirin din natin ang ating Jordan River, hindi sa ating kaparaanan. Hindi tayo mag-swimming, hindi tayo gagamit ng barko. Hindi tayo, mute please. Para hindi po ako ma-distract. Okay. Hindi po tayo magbabarko, hindi po tayo mag-aeroplano. We have to confront our Jordan River with the Word of God. Kailangan maghimala ang Panginoon dito. And this is what happened sa Israel, ano? Bakit? Kailangan mo makarating sa Jordan River, sa Jordan. Kailangan mo makarating sa God's promised land kasi anong meron doon? Where every imaginable human provision and God's comfort are found, like the Garden of East of Eden. Except that the tree of life and the tree of knowledge of good and evil, liban doon, no? Nandun ang food, clothing, water to drink, according to Matthew 6:33, even the land to live and raise a family, He provides, according to Mark 10:29-30. So kailangan lahat tayo dito sa mundo, ang problema po natin sa mundo, no? Commonly, provision. Number one is provision. Kahit saan ka sa mundo, the number one problem is provision. Lagi yung iniiyak ng mga tao, ang provision. So we try to get provision in everywhere, and most of us failed. Kaya nga lumalaki yung gap between rich and poor kasi kokonti lang talaga nakaka-access sa provision in the world's way. Sa paraanan sa kaparaanan ng mundo, no? Kokonti lang talaga ang may access sa provision. Pero napakarami ang walang access. Kaya nga si Jesus nung dumating siya sa mundo, hindi siya pinanganak sa kaharian o sa castle. Kasi for the rich lang pala siya. Di ba? Hindi rin siya ipinanganak sa squatter. Kasi for the poor din lang siya. Hindi ganun. Nandun siya sa inn. Yun nga lang, walang bakante, so napunta siya sa sabsaban. But he was not poor. Actually, marami siyang pera. Parents niya, maraming pera. Wala lang bakante. So Jesus was telling us sa Matthew 6:33, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Hanapin mo lang ang kingdom at lumakad sa kanyang katuwiran. Then, pag nakarating ka sa kingdom, nandun lahat ng provision mo. It's just like the promised land. Kaya lang, kailangan mong pagdaanan ang Jordan mo. Dito sa Jordan mo,
obstacle mo ito. Kailangan, pag dinaanan mo to, dadaanan mo ito with God's miracle. Dahil nung dumaan ang Jordan, ang Israelites sa Jordan, dala-dala nila ang covenant of God ng mga priest. Nung umapak yung mga priest, umatras yung tubig, kaliwat kanan, para maging dry. Para makalakad ang Israel. Hindi kailangan lumangoy. So sa Jordan mo, kung ano yung obstacle mo going to the promise of God for you, kailangan may mangyaring God's intervention. You cannot go to your promised land without God's intervention. Napakalaki ng Jordan River mo. That's the principle here. Okay. So, ano sabi? Ang gagawin mo daw? Seek the kingdom of God above all else. Live righteously, and He will give you everything you need. Wow, ang ganda. Everything. Lord, kotse, everything. Lord, bahay, everything. Lord, kayamanan, everything. Healing, everything. Nasa kingdom of God ang kailangan mo in order to live in this life. Ang problema, hindi lahat alam kung nasaan ang kingdom ni God. It's only when you search the word of God and apply them, you will discover the kingdom. The kingdom will come near you. Ang ganda. Yun lang gagawin ko? Oh, yun lang gagawin mo. Know the word. Have relationship with the word. Gawin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Apply mo. Gawin mong pamantasan. Gawin mong tuntunin mo. Gawin mong batas sa buhay mo. And the kingdom will come near you. Ganda. Kapag nagkaroon ng miracle sa buhay mo, malapit na ang kingdom sa iyo. Kasi lahat ng miracles galing sa kingdom. If it is God's miracle. Galing sa kingdom yun. Kaya ibig sabihin, lumalapit ang kingdom sa iyo. Wow. Kapag nagkaroon ka ng breakthrough sa kaunawaan, malapit ka na sa kingdom. Keep doing that. Kaya seek the kingdom of God above all else. Above all economic, tawag dito, yung economic issues. Above all your emotional issues. Above everything that you do. Kaya above all else lahat ng ano man ang mahalaga sa iyo, mas hanapin mo yung kingdom. Kaya iniwanan ko lahat. Nung ma-discover ko to, iniwanan ko. Nag-agree ako kay God. Sige Lord, iwanan ko trabaho ko. Iwanan ko dito. Nobody agreed na uuwi ako ng Pilipinas. Pati yung pastor, bakit ka uuwi? God told me to come home. I said, baka hindi naman. Kasi takot silang umuwi. Sabi ng kapatid ko, bakit ka nga ba uuwi? Nandito tayong lahat. Hindi Sabi ni Lord, uwi ako. Kaya uwi ako. But they did not know I discovered this. Hindi mo kailangan magpakamatay sa trabaho mo. Sabi ni Lord, seek the kingdom of God above all else. And live righteously. Gawin mo, mamuhay ka ayon sa kanyang salita. Lahat ng iyong need ibibigay sa iyo. I said, this is a miracle. I want to live this way. Bakit? Jesus lived this way. Ito yung the way na mabuhay si Jesus dito sa mundo. Ano pa? Paano yung ating mga provision? Paano yung mga pangangailangan? Paano yung kakainin? Paano yung pambayad sa Meralco? Pambayad sa internet? Sa tuition fee? Paano? Ito sagot dyan. Mark 10, 29, 30. Sabi ni Lord, yes. Jesus replied,
I assure you that everyone who has given up house, brothers or sisters, mother or father or children or property for my sake and for the good news. Kung nakaranas ka na takot na baka sabihin ni nanay, sabihin ni tatay, sabihin ni hubby, sabihin, natakot ka sa mga tao kung ano sasabihin sa iyo na iniwanan mo. Kung ano man yung iniwanan mo. Iniwanan mo yung dati mong buhay. No? Sabi ni God, kung iiwan mo yan dahil susunod ka sa akin, sabi na niya, you will receive now, ngayon, sa buhay na ito, in return, 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property. Yun nga lang, along with persecution. Meron nga lang persecution. But you will receive. Ang ibig sabihin dito, hindi ka pababayaan ni Lord dito sa buhay na ito. Marami na pong nagsasabi sa akin, Pastor, na magugutom na kami. Oh? Do you believe in God? Do you believe that He can give you what you need now? Sabi, opo, pero magugutom na po kami. Let's see kung magugutom ka. Then, provision comes. I have not seen. Totoo yung sinabi ni David, no? Sa kanyang psalm, I have not seen a righteous man go hungry, nor his children begging for bread. Kasi si God, hindi nakakalimot. Kung yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo, alam niya magpasahod sa iyo, hindi siya nakakalimot sa mga obligasyon niya habang nagtatrabaho ka. Yet, dependent lang sila sa kanilang kita. Hindi talaga sila yung source. Dependent lang sila sa kanilang kita at kailangan nilang lumaban sa kompetisyon ng business. Si God, paano pa kaya si God? Wala siyang kakompetisyon. Hindi limitado ang resources niya. Sabi nga ni God, I own the heaven and earth. Silver and gold are mine. Bago ko pa tinuro ito, in-apply ko muna sa sarili ko and things happen. Sabi ko nga sa inyo sa Taste and See, sad-sad ng buhay namin. Sabi ko, Lord, kakapitan ko ang masalita mo. I will make it a treasure in my heart. Lahat na itong na-discover ko, I will live by this, no matter what. Walang naniniwala sa akin. Mga kapatid ko, hindi sila naniniwala. Sabi nila, kawawa ang buhay mo. Kawawa ka. Naging kawawa ba ako? Hindi. Hindi. God used me to many nations. Hindi niya ako ginawang kawawa. Naawa nga ako kung minsan hindi ko na nakakain yung chicken eh. Sobrang busy ko. Naawa ako yung mga na-turn down ko mga invitation. Yun ang naawa ko doon. Sayang naman, no? Pero busy talaga. Hallelujah. Kaya, nung nilakaran ko ito, totally sold out sa salita ng Diyos. Yun lang, meron laman ng bulsa ko, salita ng Diyos. Laman ng puso ko, salita ng Diyos. Laman ng isip ko, salita ng Diyos. Everything God provide. Even protection. Everything that you can name, God provides. Amazing. Kasi tinuturo ko sa inyo to because it works in my life. And it works to the lives of those whom I have already shared this. Kaya nga po, walang tapon sa salita ng Diyos. Ang tumatapon lang nito tayo. No? Hindi natin tinatanggap. Tayo nagtatapon. Sayang. Let's go on. Ay, ayaw. Bakit ayaw? Let's go on po tayo. Praise God.
Okay, anong warning ni Moses sa mga believers? Okay, una, sabi niya, take to heart Moses' words of warning he gave today. Kanina binasa natin, di ba? Yung Deuteronomy 32, no? Na wag nating pabayaan, wag natin easy-easy lang ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos is very powerful. Kaya take to heart, ilagay mo sa kokote mo, saksak mo sa kokote mo yan. Pangalawa, pass it on. Teach as a command. Warn our children. Turo sa mga anak. Huwag ka matakot sa anak mo. Ituro mo ang tama. Kasi kapag hindi mo na ituro ang salita ng Diyos sa kanila, ay pinagkait mo sa kanila, you are robbing them of their future, of their good future. Inilalayo mo sila sa magandang kinabukasan. Pangatlo, the new generation must obey. I-require mo ang mga generation, sunod ka. I told my son, this is what we believe, this is our God, this is what we follow. Sabi niya, God's business, sabi ko sa anak ko when he was 7, God's business is our business. There's nothing else. So hanggang ngayon, follow pa rin ang anak ko kasi yun ang sinusundan namin. Pangapat, sabi ni Moses, ang instructions ay hindi empty words. Ang commandments ni God ay hindi empty. Hindi walang kahinatnan. Malaki ang kahinatnan. Future mo at future ko ang sinasabi dito. These are our very own life. Buhay natin ito, ang kanyang mga batas. Kaya kailangan mo talagang isabuhay ang batas niya. So, yan ang nakasulat sa Deuteronomy 32, 45 to 47. Anong sabi niya? This is the life in Christ. Maraming nagtatanong sa akin, paano ba lumakad sa buhay ni Christ? Nasa position mo ngayon. Ito, binilahad ko na sa inyo. Ito lang. Paano ko ituturo sa mga anak ko? Bakit ka natatakot sa mga anak mo? Just teach it. I don't know bakit takot tayo sa ating mga anak. Kasi mga rebelde sila. Oh, you are the authority in your house. Bakit ka matatakot? Teach your child. Tell them the truth. Pag nakita nilang totohanan ng sinasabi mo, nakikita nila sa buhay mo, respeto sila sa iyo. Pero kung urong-sulong tayo sa ating pananampalataya, hindi nila makita sa buhay mo, hindi ka talaga sila maniniwala. So kung hindi sila naniniwala sa iyo, saan sila naniniwala? Yan ang problema. And these words, itong words na ito, parallel ito sa Deuteronomy 6:4-9, no? Parallel siya. Ano ba yung meron sa Deuteronomy 6:4-9? Ito. Ito ang parallelism niya. Sabi dito, listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Wala nang ibang Diyos kundi si God. And you must love the Lord. No? The Lord your God with what? With all your heart. Buong puso. With all your soul. Buong pagkatao mo. With all your strength. Buong lakas mo. Kaya hindi siya pwedeng mahiwalay sa'yo. Ang batas ng Diyos. Kasi mamahalin mo ang Diyos ng buong puso. Siya ang number 1 sa'yo. At siya rin ang the only one. Wala nang iba. Ganun mo mamahalin ng Diyos ang kanyang mga salita. Hindi lang yon. Sabi na, with all your heart, all your soul, all your strength. Kaya ipaglalaban mo ang iyong pagmamahal mo sa Kanya. Then, commit yourself wholeheartedly. Grabe, no? Committing yourself wholeheartedly sa commands na binibigay. Ibig sabihin, lalakaran mo to. Ito yung magiging batas ng buhay mo. Ganong klaseng submission. Submission, pag naumpisan mo na, hindi po pwedeng titigil ka. Ay, natinag ako.
Hindi po pwede. Tuloy pa rin kahit na nalaglag ka, tuloy pa rin ang submission mo. Kahit na nagkasala ako, kahit nagkasala ka, tuloy pa rin. Hindi po pwede na mapatid. Kasi kung naputol yan, hindi na submission ang tawag diyan. Pagre-rebelde na ang tawag diyan. Kaya tuloy-tuloy ang submission. Kung nadapa ka, di bumangon ka. Gawin mo ulit. Ganun ang submission. Gawin mo ulit. Go back to number 1. Step 1 ka ulit. Hanggang sa masanay ka. Hanggang maging parte na ito ng buhay mo. Kaya nga pagdating mo sa verse 7, ano sabi? Repeat them again and again to your children. Wow. 2 again yan. Paulit-ulit. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you're going to the bed, and where you're getting up. Tie them in your hands. Wear them like a band in your foreheads as reminders. Write them in the doorposts of your house and on the gates. Grabe, no? Ulit-ulitin mo sa sarili mo at ulit-ulitin mo rin sa mga anak mo. Kaya hindi pwede na sabihin natin, malaki na kasi mga anak ko, hindi na sila nakikinig sa akin. Walang sinabi dyan na hindi po pwede kapag malaki na sila. Ang sabi dyan, repeat them to your children. Teach. Yan ang sabi. Isulat to sa damba ng bahay mo. Pati sa gate mo. Kahit gaano pa kalaki ang anak mo, katanda, ituturo mo yan. Kasi yan ang magbibigay sa kanila ng buhay. Kawawa naman yung mga bata kung hindi na nag-breakthrough sa buhay nila dahil natakot kang ituro. Susulitin tayo ng Diyos. Susulitin tayo ng Diyos. Bakit hindi mo to tinuro? Pwede mong gawin yan. You have your entire lifetime to teach, to repeat to yourself, and to teach them to your children. Diba? Praise God. Kaya submission is, sabi natin last time, no? Our submission starts this way. Commit wholeheartedly to the laws of God. Iko-commit mo yung sarili mo. Wholeheartedly, buong puso. Repeat the commands to the children. Pag inuulit mo kasi yung batas, nare-rehearse ka, naaalala mo, mas marami kang panahon na maunawaan kasi sa kakaulit-ulit mo. Kaya sabihin, para kang sirang plaka, ay kailangan. Doesn't matter. Talk about them sa bahay, sa road, sa bedtime, and upon getting up. Diba? Yun ang pag-uusapan sa bahay. Hindi kung sino si jowa, hindi kung sinong fashion trend, hindi si Batang Quiapo or telenovela ng Korean. Hindi yung napapanood mo. Ang pag-uusapan sa bahay, kahit ano pang napapanood mo, ang pag-usapan sa bahay, devotion mo. Sino si God? Ano ang mga utos niya? I've known a family, ginawa nga nila yan. Sobra akong natuwa. Dahil sobra silang nabago. Kami ni Pastor, wala kaming pinag-uusapan sa araw-araw kundi ang salita ng Diyos. My son is always asking me, how to talk to God? How did you reach there? Pagdating sa how, hindi ko na alam. You need to love Him. Love Him with everything you get. Na siya ang may-ari ng buhay mo. That's how I look at God. He owns me. And of course, dahil He owns me, itinali ko sa mga kamay ko ang kanyang mga batas. Isinuot ko sa aking isip at isinulat ko sa doorpost.
ng bahay at ng gates. Kaya nakikita niyo sa Taste and See, napapansin niyo ako, kung observant kayo with my prayer, first thing I would say, we bring you the sacrifice, our bodies as a living sacrifice. Holy and acceptable to you, our reasonable service. Ino-offer ko na ang sarili ko, buong ako. Ino-offer ko yung mind ko. Sinusuko ko yung carnal mind ko. Hinihiling ko the mind of Christ to come to me. And I learn to obey. Binibigay ko ang mata ko, that the light of Jesus be in my eyes. Binibigay ko ang tenga ko, that I can hear Him. Binibigay ko ang bibig ko, ang dila ko, that I may speak His words. Worthy to speak His words. Makamay ko, internal organs ko, naririnig niyo ako. Paa ko, buong ako, binibigay ko. Now, if you can pray that way, God will honor you. Kasi si God, ang gusto niya, iibalik mo yung ikaw, buong ikaw sa Kanya. Hallelujah! Try pray like me. Try pray like that. And you will see a lot of changes will happen to your life. God will see you through. Amen. Kaya nga sa Philippians 2, mababasa natin, do nothing from selfish ambition or conceit. Kasi di ba, sabi nga, whole heart ang submission, ang commitment mo. At hindi lang whole heart, buong ikaw. Kasi itatali mo sa kamay mo, pag-uusapan mo, itali mo sa forehead mo. Paano mo makakalimutan yon? No? Pag-usapan kahit saan, magkakain, matutulog, maglalakad, ilagay sa doorpost, ilagay sa gate. So, lahat ng yun, na-change ka. Kaya, dapat mawala yung selfish ambition na ako sa panalangin mo, it's about me. Lord, give me, I need, Lord, see me, heal me, touch me, me. Puro ikaw. Kaya sabi niya, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. Kasi sa panalangin mo, it's not about you. Huwag mo ipanalangin sarili mo kasi sabi ni Lord, lahat ng kailangan mo, ikaw. Alam ng Diyos. To be honest with you, I'm not praying for myself. Since I discovered that, hindi na ako nananalangin. Lord, pengen ng ganito, kailangan ko to. Kung may kailangan ako, sasabihin ko, Lord, kailangan ko. Pengen. And God gives. But in most of my prayers, I pray for people because they need more than I do. God looks after me. But what about these people? Maraming pupunta sa akin, humihingi ng prayers because they are in pain. The prayers because they are in debts. Prayers because they are in distress. Prayers because they can no longer find peace. Di ka ba naaawa sa kanila? So, hindi ka dapat busy sa sarili mo. But listen to these people. So many are in pain, crying before God. Nung pinakita sa akin ni Lord, these are the people crying every day. Naluha ako. Sabi ko, Lord, may nanalangin ba sa kanila? Sabi ni God, I am calling you to stand in the gap and pray for these people. So I changed my concept of prayer. Think more of others more than yourself. Kasi mas grabe ang pangangailangan nila. Meron isang tao, tingin niya sa sarili niya, siya na lang talaga. Ako. Sabi ko, alam mo, yung problema mo,
mas meron pang worse diyan. Magpasalamat ka sapagkat hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kahit may problema ka, alam mo yung problema mo, pero tinutugon ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga taong tutulong sa iyo at tinulungan ka. Doon ka magpasalamat. Hindi yung lagi mong nakikita ang sarili mo. Kawawa ako, Lord, kawawa ako, hindi mo ba ako nakikita? When there was some people are praying like that. Sabi ko, no, did you ever pray for me? Because nobody prays for me. Saka lang siya natauhan. Really? Sabi niya, Pastora, no one's praying for you? No, I don't think someone's praying for me. So, do not keep looking at yourself. Kasi nandun ang help sa'yo. Nakikita mo. Tinutulungan ka rin. Yung mga taong tumutulong sa'yo, that's God's way. So, hindi kanya pinabayaan. So, let us think about other people who truly need our intervention to ask God, Lord, tingnan mo itong taong ito. Kailangan niya. Sagutin mo. Diba? Kaya sabi, let each of you look not only to his own interest. Hindi lang laging ikaw. But also the interest of others. Bakit? Have this in mind among yourselves. If you are embracing the word of God, ang batas ng Diyos niyakap mo, kailangan may ganito kang kaisipan. Ano yon? Which is yours in Christ Jesus. Who? Sabi dito, this is a revelation. I'm going to say this. Though he was in the form of God, did not count equally with God, a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Ano sinasabi niya dito? Si Jesus, listen carefully. Si Jesus, before he became Jesus, he was the Word, God himself, the Word of God. According to John 1:1, the Word, in the beginning was Word, and the Word was with God. The Word is God. He was God before he became Jesus. But the Father sent him as an offering for all our sins. So ano sabi dito? Hinubad niya, he emptied himself. Sabi, babalikan ko. Sabi niya, though he was in the form of God, because he's God, he did not count equality with God as something na madali lang makuha. Hindi niya inisip kailanman, kahit may form siyang God, na ang pagiging Diyos ay madali lang makuha. Anong ginawa niya? He emptied himself. Paano yung emptied himself? Ganitong nangyari. So, God siya. At sabi ni God, Son, you will be born as a human being. You will go down to earth. And you will be birthed. And then you will grow, but only to be sacrificed. Yung Diyos siya, pag lumabas siya, pinanganak ang katawan niya sa mundo, mawawala ang pagka-Diyos niya. Bakit? Dahil nawala ang kanyang pagiging immortal. Si Jesus, hindi po siya immortal. Ang Word is immortal because the Word is God. But si Jesus, hindi po siya immortal. Siya po ay mortal. Siya po ay mortal. Paano mo nasabi, Pastora? Namatay siya, di ba? Walang immortal na namamatay.
Kaya nga, nung nagkaroon siya ng katawan, nawala ang kanyang pagiging immortal. Naging mortal siya. Kailangan niya maging mortal. Kaya nga sabi, he emptied himself. Kailangan niya maging mortal. Bakit? Bakit kailangan niya maging mortal? Kasi nga, kakatayin siya. Ay, grabe naman. As a lamb, he will be offered. Kasi nga, he will die at the cross. Ganon ang ibig sabihin nun. At hindi lang siya naging mortal. Ito pa ang nangyari sa kanya. Nung naging tao na siya, hindi siya naging anak ng mayaman. Hindi siya naging anak ng kung sinong hari dito sa lupa. Wala siyang influential family. Kung hindi, mababa ang form. Naging servant, naging alipin. Ay, ganda. Kaya nga, ikaw kapatid, in example ni Jesus na ang tao mula sa putik, pwedeng magpasakop sa Diyos. Pwedeng lakaran niya ang batas ng Diyos. Kasi lahat nagsasabi imposible. Di kayang gawin. Pero sabi ni Lord, pwede kang magiging banal. Sinet na example ni Lord yan. This is a revelation. I pray na nakuha niyo yung revelation. Paano naman yan applicable sa amin? Very applicable. Dahil itong balitang ito na si Jesus, si Word, God, immortal, na nagkaroon ng katawan dito sa lupa, by the will of God, naging mortal. At dahil mortal siya, kailangan subject siya na mamatay siya minsan katulad natin. Kaya nga, hindi niya tinitingnan na yung pagiging Diyos ay ang dali lang. Ang dali lang mangyari sa kanya. Kasi dati naman siyang Diyos. No. Binaba niya yung sarili niya in a form of a servant. Katulad natin. Ang sinasabi niya, kaya mo. Kasi naging servant din ako. So, kaya mo to. Hallelujah. Kaya tingnan natin ngayon sa next verse. Ito yung submission of the Son to the will of the Father. Kasi sabi ni Father God, the Father of the Lord Jesus Christ, anak, bababa ka sa lupa. Bibigyan kita ng katawan at tatawagin kang Jesus, the Savior of the world. Pero huhubarin mo pagiging immortal mo. Huhubarin mo pagiging Diyos mo at magiging alipin ka. Sabi niya, yes po. Submission of the Son to the will of the Father sent Jesus to the world of mortals in a form of bondservant. Kaya nga tayo, kung gusto natin ang Holy Spirit ay kumilos sa atin, gamitin ang ating katawan, gamitin nating mata, gamitin nating tenga, gamitin nating bibig, gamitin natin mga kamay, at buong katawan mo gagamitin niya. Ang unang ni-require ng Holy Spirit, broken heart, broken spirit, trembling at His words. Unang ni-require yon, submission. Nanginginig ka sa kanyang mga salita. At hindi ka mayabang. Kasi si Jesus hindi naman siya naging mayabang. Isipin mo, God siya, naging servant. Ang layo ng bagsak, no? Ganun kalayo ang bagsak. Dahil pinapakita niyang sa bottom ka mag-umpisa. Kaya sabi ni Jesus, gusto mo maging leader? Serve. The higher you get, the more you serve. Hindi yung, nakatungtong ka lang sa posisyon at meron kang konting nakitaang pagkilos ng banal na espiritu sa iyo, ay,
kailangan timplahan mo ako ng kape. At meron ka na kaagad na PA, mag-a-assist sa'yo. Meron ka na kaagad assistant. Meron na kaagad humahawak na yung Bible kasi baka mahirapan. Ano yun? Naposisyon ka lang. Hindi mo na kaya magbitbit ng Bible? Naposisyon ka lang. Parang nanalo ka sa eleksyon. Hindi ganun. Be like Jesus. Ang pattern natin si Jesus. From the King of Kings and the Lord of Lords to a servant. Ganun. Sabi niya, if you want to be a leader, serve. Be a servant. Kaya ang leader, hindi puro utos. Nagsiserve. Ganyan ang leader. Kailangan, ang quality natin ay mababa ang loob natin. Full of mercy, full of grace. Madaling magpatawad. Hindi balat sibuyas. Hindi lagi ikaw ang sentro. Hindi lagi yung ikaw ang pinapansin. Hindi yun. Kasi Jesus, hindi yun ang ginawa niya. Hindi porket may makita ang konting pagkilos ng miracles of God, ay gusto mo itrompeta ka na. No. God is testing our hearts. He's looking at our hearts. Paano nga ba tayo mag-react kapag pinagkalooban tayo? Power is something that God needs to see if you can be trusted. Much more the Holy Spirit. Nakiklaim ka, mayroon akong Holy Spirit, pero wala si Holy Spirit. We are blaspheming His name. Nagsasabi, mayroon akong Holy Spirit, pero ang attitude mo, malayo pa sa pagiging servant. How did you have the Holy Spirit? Do not blaspheme Him. Do not pretend. Dahil hindi yan ang quality. Kailangan yung servant quality mo ay to the highest grade. Na makita ng lahat, ay oo, yan, matuwid na, madali pang kausap. Hindi yung madali kang lapitan, mahirap ka namang hanapin. Diba? Kaya nga, eto tingnan mo si Jesus. Servanthood. Nagpasakop siya sa Panginoon, sa Diyos Ama. Ano sabi niya sa John 14:10? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? This is Jesus subject himself under the Father. Submission. Nagpasailalim siya. Si Father, no, is in me. So kung si Father is in him, hindi po pwede magdesisyon lamang si Jesus ng kanya-kanya. No. Everything must be depending on someone who is above him. Kaya tingnan mo, the words that I say to you, I do not speak on my own authority. Tingnan mo. Pati yung words na sasabihin niya, itatanong pa niya sa Father. Ganyang klaseng submission. Hindi ka magkakaroon ng sarili mong pag-iisip. Tatanong mo pa rin, tama ba ito? Iniisip ko? Tama ba yung sasabihin ko? Hindi ka pa dalos-dalos sa emosyon mo. Si Jesus walang emosyon. Nakatulad natin. Bakit? Lahat ng isip niya, lahat ng nakikita niya, lahat ng narinig niya, lahat ng sasabihin niya, nakapasailalim sa authority ni Father. Hindi pwedeng basta-basta gusto mo lang, gawin mo. Hindi ganyan ang submission. Sabi niya, I do not speak in my own authority. In other words, somebody has
authority on me. Somebody owns me. At kung ano yung gusto nung may-ari sa akin na sasabihin, yun lang ang pwede kong sabihin. Sabi niya, but the Father who dwells in me does His work. Pati trabaho, hindi niya pwedeng gawin lang ang gusto niya. Kasi si Father ang nagdi-dictate kung ano yung gagawin niya, ano yung iisipin niya, ano yung sasabihin niya. This kind of submission. Hallelujah. Are we like this? Nandito ba tayo sa ganitong submission? Sa inyo? Amen. Dapat ganun pero hindi eh. Kasi nakikita pa rin kayo na gumagawa kayo ng sarili niyong desisyon. Konting kibot, tampo. No? Konting masasabi, balat sibuyas. Pag ganyan ka, malayo ka pa sa submission. Dahil si Jesus, pati emosyon niya, sakop ni Father. Isip at sasabihin niya, sakop ni Father. Literally, the Father owns him. Kaya I do not speak in my own authority. Hindi siya nagdidesisyon ng sarili niya. Ganyan kagrabe. Sabi niya, Jesus, submit to the authority of the Father who dwells in Him. Sinasabi natin, meron naman akong submission Okay? Let us see how you live the Word of God in you. Tingnan natin kung paano mo pinsanabuhay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kailangan may pagbabago. Kailangan nakikita ang mercy and grace sa iyo. Tunay, kitang-kita, ebidensyang-ebidensya. Kahit sa hirap ng pinagdadaanan mo. Kailangan marunong ka magmahal. Marunong ka magtiis. Meron kang pagpapasensya. Kailangan gentle ka sa mga nasasaktan. Alam mo ang sasabihin. Hindi tayo nagkukunwari. This kind of submission, ginagawa ng ating Panginoon. Day by day, araw-araw yan, araw-gabi. Kasi ang mga guests ni Jesus, pag pumupunta sa Kanya, walang oras. No? Ang mga tao sumusunod sa Kanya kahit saan siya napupunta. At ang laman ng Kanyang salita ay si Father at ang kingdom. Ini-introduce niya si Father sa mga tao, sa atin lahat. Yan ang sinabi niya sa John 17, sa Kanyang panalangin. Pinapakita niya sa atin kung paano ang pagpapasakop na gusto ni Father. With all of our heart, with all of our strength, with all of our mind. Ganitong-ganito si Jesus. Pero kung may sarili kang kaisipan, Lord, teka sandali, isip-isip lang ako. Malayo ka pa. Kasi dapat paggising mo sa umaga, ang kalooban ng Diyos ang meron sa'yo. Paggising mo lang sa umaga. Pagka ginagawa mo ang bagay-bagay, anuman ang trabaho mo everyday, nandun pa rin ang pagpapasakop mo sa batas ng Diyos. Hindi ka lalabag. Kaya bang gawin yun? Kayang-kaya. Nagawa nga ni Jesus eh. Bakit hindi natin kayang gawin? So, kasi Diyos si Jesus, hindi. No. He was fully human. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga sinamahan siya ng banal na espiritu. Ang Holy Spirit sa kanya is without measure. Ganon kagrabe. Pag ganito ang ating submission, mga kapatid, kung anong sasabihin ng Diyos, alamin mo ang salita niya.
Maging kaisipan mo ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga pagtuturo, yun ang kaisipan mo. Hindi yung anong bagong tsismis ngayon, hindi gano'n. O kaya, ano ba yung sinabi ni brother, hindi gano'n. Kahit ano pang nangyari sa paligid mo, ang kaisipan mo dapat kaisipan ni Jesus at ipamuhay. Kapag ganito ang iyong pamumuhay, hindi po puwedeng hindi ka lalapitan ng Holy Spirit. Hindi po puwede. Ginagawa ko 'to, yes. Kapag ang Holy Spirit, nakita ka niya, niyayakap mo ang salita ng Diyos, He will not deny you when you say, "Lord, come. Come, Holy Spirit." He will manifest. Kasi meron na kayong relasyon. Tingnan natin sa sunod na slide. So, ano pala ang ibig sabihin ng submission? Submission means, ito na, to commit to the law of love. Ano yung law of love? The law of God. God is love, di ba? So, the law of love, wholeheartedly, and live by it daily. Deuteronomy 6, 5-6. Then, kapag pinamuhay mo yun, at habang pinamumuhay mo, kapag pinamuhay mo na, at paulit-ulit po pang pinamumuhay everyday, repeat this and instruct the law to the new generation. Ituro mo. Ituro mo siya. That's Deuteronomy 6, 7-9. Madali lang sumunod. To surrender our whole mindset to the authority of the word. Yung buong kaisipan mo, tanggalin mo na yung mga superstitious belief, wala namang naitulong yan sa iyo. Tanggalin mo na yung takot mo, tanggal na yan sa vocabulary, yung takot na yan. Yung worry, tanggalin mo na rin sa vocabulary mo. Dapat hindi mo na sinasabi, dapat hindi mo na ito binabanggit. Yan ang mindset. Sabi natin, ano na naman hindi naman ako nag-worry. Pero pag nagkausap ka, ay, alam mo, nag-worry pa naman ako. Oh, nandun pa rin sa lengguwahe mo. Ay, natatakot ako nung isang araw. O, nandun pa rin. Tanggalin mo na sa lengguwahe mo. Tanggalin mo na sa pananalita mo. Yung worry, yung fear, yung anxiety, tanggalin mo na lahat yan. Ang mga bagay na hindi nagdudulot sa iyo ng maganda, tanggalin mo na sa pananalita mo. That's mindset. Okay? That's mindset. Kaya nga, sabi nga, magpasakop ka sa authority of the word for His good and perfect will to be revealed to us. Romans 12:1 at 12:2. Kasi kapag hindi mo binago ang mindset mo, hindi marireveal ang good and perfect will of God sa iyo. Hindi mo malalaman. Marami po. There are 8 billion people around the world. And 99% of these 8 billion people does not know the will of God. Nakakalungkot. They are living day by day like a nightmare because they don't know God and they refuse to know God. Sobrang nakakalungkot. Pag nakakita ka ng isang taong natutrauma sa kanyang problema, o isang taong so much torment sa buhay niya, and they don't know God, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Nakakaawa. Why? They wasted their lives choosing to live this painful world without knowing God. Kasi si God, He never wants us to suffer.
Ang Bible natin reveals everything, literally everything na kailangan mo. That you will live a godly life and a prosperous life. Nasa Bible lahat. Number 4, submission is to allow the law of God to take control in your daily affairs. Hinahayaan mo ang batas ang siyang susundin mo sa araw-araw na gagawin mo, sa pagdidisiplina ng anak mo, sa pamumuhay mo, sa pakikipag-usap mo sa kapitbahay, sa pakikitungo mo sa mga kapatiran, sa lahat ng affairs mo. Ang law of love dapat nagkokontrol sa'yo. Hindi ka, pag kinontrol ka ng law of love or the law of God, hindi ka mag-iemosyon. Kailanman ang emosyon nakokontrol ng batas ng Diyos. Mahirap sa tingin nyo? Hindi po mahirap. Desisyon lang po ito. Kaya nga, by His indwelling presence in us, magpakontrol ka ng indwelling presence ni God. Ang ibig sabihin niyan, that we should become His bondservant like Jesus to the Father. Maging katulad tayo ni Jesus na bondservant ni God, ni Father. Kasi kung magdesisyon si Jesus na siya lang, pwede naman niyang sabihin, ayoko mamatay sa cross. Hindi ko kaya. Uwi na ako dyan. Pero hindi. Dahil alipin siya ni Ama, sunod siya. Yes, your will be done. Sabi niya, it is not my will, but your will be done. Ganun ang bondservant. Submission is total. Hindi po pwedeng pumasok ang gusto mo lang sa isip mo dahil alam mong may nagmamay-ari sa iyo. Hindi ka pwedeng mag-assume. Ay, inassume ko, gusto mo to. Hindi pwede. Yun ang pagpapasakop. Tanungin mo lahat. Itanong mo kung anong kakainin mo. Itanong mo kung bukas anong gagawin. Kailangan mo siya sa lahat. Kailangan mo siya na gisingin ka. Itanong mo, Lord, gigising ba ako? Siya ang dapat nagigising sa'yo kasi may-ari siya na. Siya ang may-ari sa'yo. Siya ang magigising sa'yo sa umaga. Magpapatulog sa'yo. Siya ang magpapakain sa'yo. Siya ang magpapagaling sa'yo. Siya ang magprotekta sa'yo. Ganun. Ang buhay mo, depende lahat kay God. Kung anong sasabihin niya, yun ang buhay mo. That kind of submission. Kaya nga si Jesus, I don't do anything. It is the Father who does it, the work in me. Sunod lang siya. The words that I speak, I do not speak in my authority. Pasimplehan ko sa inyo. Ang sinasabi niya, yung mga salita ko, hindi ko salita yun. Salita yun ng aking Ama. Sinasabi ko lang sa iyo. Ito yung gusto niyang sabihin. Hindi ko opinion yun, sabi ni Jesus. Salita yun ng aking Ama. Yun ang sinasabi niya. Pati siya sunod. Pati siya sunod. Hindi yung, palagay ko ganito ang gusto ni God. Walang ganun si Jesus. Hindi ganun. Hindi siya nag-advance thinking. Kahit nakikita na niya yung prostitute na nahuli, hanggat walang sinasabi si Father na condemn, no, he said no. So what? Sabi niya, kayo din may kasalanan. O anong gagawin dito? Sabi ng mga Pariseo sa kanya. Ano ba nakalagay sa batas ni Moises? Batas ninyo. Batas ninyo, ha? Hindi niya batas yun. Hindi siya sakop doon. Sabi niya, batas ninyo.
Sabi niya, batuhin. Okay. Kung sinong walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato. Kasi kaninong batas yun? Batas ni God yun. Okay. Babatuhin mo kung wala kang kasalanan. Eh, lahat may kasalanan. Kaya pati si Lord, pasakop siya sa batas. Si Jesus na yun. Ang ganda ng submission niya, no? Malayo sa submission natin. Pag meron tayong nagawang maganda, sabihin na, nagpasakop ako. Tingnan mo, nagpasakop ako, ha? Pero ang submission natin, pinapakita natin yung pagpapasakop sa gawa, pero habang ang isip natin hindi nagpapasakop. Ginagawa lang 'to kasi gusto niya, pero sa totoo lang, gumaganyan ka pa. Hindi pagpapasakop 'yun. Ang pagpapasakop ni Jesus, pati isip, pati pandinig, pananalita, paglakad, gano'n ang pagpasakop ni Jesus. He sees the Father owns him. Do you see Jesus owns you? Do you live by His words? Do not say amen kasi malayo ka pa. Malayong-malayo ka pa. Ngayon mo 'to naririnig. Kailangan mo 'tong marinig kasi hinahanap mo ang banal na espiritu. This is how to find the Holy Spirit, this kind of submission. Diba? Kaya meron ng humihingi ng help dito. What to do? Hallelujah! Naunawaan niyo ba mga kapatid? Amen po. Thank you. Thank you, Kan. Amen po. Amen. Yes. Amen po. Opo, Pastora. Malayo pa. Malayo pa. I know, malayo pa. Sapagkat ang submission, kahit nasasaktan ka na, kahit umiiyak ka na sa sakit, dahil sinabi ng Diyos, gagawin mo. Kakainin mo ang pride mo. Kakainin mo ang mga opinion mo. Sasabihin lang sa iyo ni Lord, your opinion does not matter. Di ka pwedeng magsumbong. Kapag inutos niya, di ka pwedeng magreklamo. You just do it. Regardless what you think. Regardless what you see. Regardless what you hear from other people. You just follow the law of God. Because God says so. Amen. Kapag nagkaroon tayo ng opinion na, bakit ko gagawin? Eh, nakikita, alam ko naman ang taong ito, nangangalunya, makasalanan. Taong ito walang kontrol sa sarili. Lahat nakikita mo na ang kamalian. But God is telling you, pasakop ka. Wala kang magagawa. You just have to do it. Alam mo yung pastor na sabi ni God sa akin, magpasakop ka. Kahit alam ko na nagkaroon siya ng anak sa isa sa mga workers at ginawa niyang tanga yung husband ng worker na yon by fooling him. Kahit alam ko na nangungurakot siya ng pera ng tithes and offering.
Kahit alam ko kung ang lahat ng mga ginagawa niya. God said, pasakop ka. So I keep quiet. Marami nang mga usapan. Si ganyan, si Bishop, ganun. I didn't say a word. Nothing. I just said, ganun lang. Because God said, pasakop. Sunod ka pa rin. Kahit alam ko na wala siyang anointing, na hindi kumilos ang banal na espiritu sa kanya. Because God said, pasakop ka. Pasakop. Kahit iniinsulto ka na ng pastor mo. Ako iniinsulto ko naman maraming beses. But God said, do not open your mouth. I don't open my mouth. Ganong klaseng submission. Kahit nasasaktan ka na. But God wants you to submit. God is teaching you to submit. Submit. Siguro sabihin mo, hindi naman makatarungan yan. Who are you to say hindi makatarungan? Are you a lawyer? Jesus is the only judge. And there will be a time for judgment. So, do not judge by giving your opinion, and do not even judge yourself, because you have no right to judge even yourself. Kahit sarili mo, hindi mo pwedeng i-judge. Kasi darating yung time of judgment. And the true judge will sit in the judgment seat. Doon lahat mahahayag. So kahit nasasaktan ka, tiis ka lang. This is what your God wants you to do. Sabi niya, maghintay ka at ako mismo ang maghiganti para sa iyo. Pero tayo hindi tayo makahintay. No? Teka Lord, ako muna. Higanti mo na ako. Kanting-kanti na ako eh. Ganon tayo. We cannot wait for God. We took matters into our hand. Deserve niya yun. No, that's not submission. That's not submission. Si Jesus din, dinuroan, ininsulto, sumagot ba siya? Hindi. He was already showing us how to submit. Hindi siya nag-react. Binunot ang kanyang balbas. Ang sakit noon. Di pa rin siya lumaban. Hinayaan lang niya. Kasi there is a time of recompense. Ano yun? Madarating yung araw na sisingilin lahat ng gumawa sa kanya noon. Darating din ang araw na sisingilin ni Lord ang nanakit sa iyo. Hindi mo ba alam? May scripture sa Book of Psalm na ang sabi nga, kapag umiiyak ka, ang sabi ng Panginoon, He collect your tears in His bottle of remembrance. Nasa Book of Psalm yan. Naaalala ng Diyos ang bawat patak ng luha mo kung paano ka naginagpis. At mananagot, darating ang araw, mananagot ang sino man na nagpaluha sa iyo ng walang dahilan. Darating yun. Kaya huwag kang gumawa ng mga bagay na walang dahilan. Kasi the judge will surely judge us. Wow. Hallelujah. Praise God. Ayan. Kaya pagka emotional ka pa, malayo pa. Praise God. Amen. Do you understand what I'm saying, everyone? Amen. Amen po, Pastor Ades. Amen po. And Amen po. okay.
So, yun ang submission. Malayo pa, no? Ayaw pa talaga, Pastora. Masakit. Malayo pa po. Kung ano man yung pinagdaanan mong masakit, malayo pa rin. Dahil nararamdaman mo pa ang sakit. Dumating yung time na wala ng sakit, wala ng emosyon, wala ng paghihiganti, ang natira na lang sa iyo ay love. Yun ang hintayin mo. Ang matira na lang sa iyo ay love. Amen. Kaya Lord, sabi mo, Lord, tanggalin mo lahat. Itira mo lang ang love. Pero dadaan ka sa dadaan ka sa apoy, dadaan ka sa yung pako na nakabaliktad, lalakaran mo yon. No? Dadaan ka sa pagbasag ng iyong puso. Kasi ang hinihintay ni God sa atin, ang gusto ni God na kita sa atin, araw-araw, is Isaiah 66:2. Ano yun? He's looking for us. A broken heart. Contrite spirit. Ano yung contrite spirit? Broken din yun. Basag na puso. Basag na espiritu. In trembling. Nanginginig ka pa sa pagpapatupad sa salita ng Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos araw-araw sa atin. So, ibig sabihin, Pastora, mag-iiyak ako? Ay, pwede. Pero darating yung time na wala ka ng luha na iluha. Kasi ang natira na lang sa puso mo, pag-ibig. Mamahalin mo ang bawat isa. Amen. Kahit pinagtatawanan ka, inaabuso ka. Alam mo yon, aware ka, inabuso ka. Kasi marireveal yung mga puso ng mga tao sa iyo. Because the Holy Spirit will reveal their hearts because He's the Spirit of truth. Kapag nandiyan na sa iyo ang Holy Spirit, nare-reveal ang lahat ng puso ng tao. Sasabihin sa iyo ng Holy Spirit. Pero dahil wala nang natira sa iyo kung di pag-ibig, wala ka rin maramdaman, matatawa ka na lang. No? Matatawa ka na lang sa kanilang ginagawa. Kasi yun ang natira sa iyo, pag-ibig. Yun ang dapat marating mo. That's the Okay, hallelujah. Napakaganda, di ba? Amen. Amen God. po. Amen. Question, anong tanong? Ito na talaga, natapos na tayo sa submission. Praise God. May tanong? Ano po ang tanong? Ay, wala ding tanong? Grabe naman kayo. Oh, baka Natimeme po, Pastora. natameme. Nag-iisip-isip. Tingnan nyo yung nasaan kayo ngayon. Kasi ang ginawa nating model si Jesus eh. Yun po, Pastora, parang nagkakaroon ng panibagong reflection ulit kung ano na talaga ang standing, kung nasaan na, ano na yung nagawa na pagsasubmit, hanggang saan ka na? Parang yung question ko ngayon eh, nasaan ka na? Sa sarili ko. Ayan. Maganda yan, mag-isip ka. At kayong lahat. Nasaan na ang iyong pag-submit? Na? Uya na. Okay? Nasaan na ang iyong pag-submit sa salita ng Diyos? At nasaan na ang nasaan ka na sa iyong pagsunod? Kailangan tingnan mo sa sarili mo. Okay? Amo ha? Yung mga taong inilagay sa iyo ng Panginoon, ito acid test to. Okay? Acid test ito. Yung mga taong inilagay sa iyo ng Diyos para disiplinahin ka, para turuan ka, para i-lead ka, ano ang attitude mo sa kanila? Kung ano yung attitude mo sa kanila, nagpapakita ka ng kung ano-ano, lalo na yung may problema ka sa pagsunod sa sinasabi nila, kung hindi mo masunod yung sinasabi nila,
Itong mga taong nakikita mo, paano mo masunod ang Diyos na hindi mo nakikita? Yun, acid test na yun. Kasi kung kaya mo silang sundin, kaya mo rin sundin ang Diyos na hindi mo nakikita. Praktisado ka eh. Nung malit pa ako, lagi ako napapalo. Lagi ako nasasako. Ang sabi ng tatay ko, hindi ka marunong sumunod. Kailangan matuto kang sumunod. Pero na nakatira ako sa bundok, sa Virgin Forest. Sabi ko, paano ba sumunod? Lagi akong attracted sa mga nature na nakikita ko. Kung saan pinapakita sa akin ni Lord. I was 7, 6, 7, 8 years old. Those years. Umuwi ako ng 8:00 ng gabi. Saan ka nakakita ng 6, 7 years old? No? Umuwi ng 8:00 ng gabi. Dahil sa kakapanood ko lang nung jackfruit tree ng punong-puno ng kulisaw. Kasi sabi ni Lord, pagdating mo sa bayan, hindi mo na makikita yan. Yang tawag nila dyan ay Christmas tree. Ganda pala. Ang ganda ng Christmas tree. Pagdating ko sa bayan, nailipat ako sa bayan at the age of 9. Sabi nila, may Christmas tree dito, gawa tayo. Nung ginawa nila yung Christmas tree, nagulat ako. Bakit ganyan ang Christmas tree nila? Hindi katulad ng Christmas tree na pinakita ni Lord sa akin. Kasi yung Christmas tree nila, di kuryente at napakaliit ng ilaw. Yung Christmas tree na pinakita ni Lord, na puno ng kahoy, na punong-puno ng kulisaw, sobrang liwanag. LED ang liwanag. Kaya nagulat ako, ganito pa lang tama si Lord. No? Nanibago ako kasi sa bayan, lahat ba hindi tulad nung pinakita sa akin ng Diyos. Sabi ko, Papa, bakit ang moon dito napakaliit? Dahil sa bundok. Ang moon palanggana kalaki. Tapos sabi ko, Papa, bakit yung comet hindi ko makita dito? Sabi niya, kasi maraming ilaw. Doon sa bundok na kilakihan ko, makikita ko pa pati tail ng comet. Kasi laki siya ng kamao ko. Sabi ng tatay ko, mataas kasi doon. Dito mababa lang. Maraming bagay. Sabi ko, hindi ganito. Hindi ganito yung pinakita ni Lord. Bakit puro fake itong mga to? Hindi ganito. Mga bagay. Pati yung clouds, bakit ganito ang clouds ninyo dito? Di kasing colorful nandoon sa bundok. Hindi na masagot ng tatay ko. Kasi pati clouds na iba. When I was young, God would paint the clouds into shapes of different colors. Sometimes the cloud would look pink, like a cotton candy. Sometimes he would form the clouds as he talked to me. He would form the clouds into parang sheep, no? Herd of sheep. Magpo-form yung cloud na parang mga tupa at merong pastol na nag-aalaga sa kanila. And God will continually talk to me and show this in the clouds. Kaya naunawaan ko yung story ng shepherd because it was God who first showed it to me. And so many things that He showed in nature. Pagdating ko sa bayan, there was nothing like that. In 2018, I was praying in front of the window. Si pastor natutulog.
I was just looking at the window and I said, God, how I prayed that when I was young, those times that we were together, will you talk to me again? Yung clouds na kasing laki ng kamao ko became big. I was watching it. I was just keep praying. I remember the times that we were together when I was young. Tapos yung clouds, nung lumaki na, nag-form siya ng letter C. Nagulat ako. Oh, letter C. Bakit nag-form yung clouds ng letter C? Lumaki yung letter C. Sabi ko, Daddy, gising. Hindi naman siya nagigising. Kasi sarap ng tulog niya. Hindi talaga pumasok sa isip ko, bakit letter C? Ano ibig sabihin nun? Paggising ni Pastor, kinento ko, yung clouds nag-form ng letter C. Ano yun? Bakit letter C? Sabi niya, tiningin sa akin si Pastor, sabi niya, Christ. Ha? Sabi ko, oh my God. I just told him, Lord, like when I was a child, can we talk? Will you talk to me again? And he spoke to me. He signed his name, letter C. Christ. Hindi ko na-recognize. Bakit? Masyado kong busy. Busy sa kakausap. Pumirma na si Lord. It is me. From my window. And that was just in 2018. Amazing. Right? When you get used to the word being your law sa buhay mo, you will never stop doing that because you will experience Jesus all the time. Jesus speaking to you. Jesus warning you. Jesus making jokes. Oh, he has the best jokes ever. Makes you really relax and laugh like a hyena. You know what's a hyena? Talagang tatawa ka ng tatawa sobra. Because that is God. It doesn't matter what people think about you. A lot of people think I'm crazy. It's okay. But God, I'm just amazed how the Father influenced His Son. Na ang Son, walang sariling desisyon. Kasi nagpapasakop siya sa Father. Sabi ko, Lord, gusto ko ng ganyan. Para less stress. Lahat na lang sasabihin mo sa akin. Kakain ako. Inom ako. Maligo ako. Sinasabi nila ni Lord, Lord, ngayon, sobrang busy ko. Lord, hindi na ako naliligo. Ba't ganun? Sabi niya, maligo ka ngayon. Maligo. Ano yung susuot ko? Ganitong kulay ang susuot mo. Ito yung susuot mo. Iniisip ko lang, gusto kong kumain. Ito na ang food. Oh, yeah. I love it. Walang stress. Everything is served before you. Why? Someone else is thinking for you. Yun ang gusto ni Lord. Siya ang mag-isip para sa iyo. Siya ang magbigay para sa iyo. Pero tayo, masyado tayong independent sa Kanya, di ba? Kaya hirap tayong unawain yung sinasabi ko kasi you are too independent from God. Bakit? Mayroon tayong pamahiin na nagsasabi na sa Diyos ang awa na sa iyo ang gawa. Ay, ay, ay. Hindi yon godly ha. Pamahiin lang yon. But it's not what God says. God says, I am the provider. I am the healer. I am God. I will give it to you if you listen to me. Kahit anong kayod mo, kung hindi mo kilala si Lord, wala din. Okay, so dahil pinakwento nyo na lang ako at basahin ko dito, sabi ni Marisol, I've been through a lot sa trauma in life.
Lumaki ako na may takot sa authority. Kahit ngayon, my heart still in fear to go in front of people. Mahina ako sa confrontation. Pero, na-bless po ako sa teaching tonight. Not bound to fear. Amen. Hallelujah. Isa lang ang sinabi ni God na matakot at katatakutan natin. Ano yon? Ang batas niya. Yun lang. Yun lang katatakutan mo. Ang batas niya. Kaya, lahat ng bagay, don't think about it. Let God be God in your life. Amen? Amen po. Amen. Amen po. Amen. Amen. Po. Amen po. Amen. Basahin ko lang to. Sabi ni Arnalyn, Psalm 127, verse 2, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pang bumangon gabi-gabi kung humimlay. Sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ay, totoo yun. Totoo yun. Gusto ni God, i-enjoy ka. Hindi yung pahirapan ka. Bakit ka pa niya pahirapan? What can you bring to God to please Him from this world? What? Anong maibibigay mo sa Panginoon para ma-please mo siya? Nothing. Bakit? Dahil yung bit-bit mo, bago pa man naging iyo yan, kanya na. Kaya nga, Amen. sabi nga ng Diyos sa Roma 12:1, ang isa lang ang offering na katanggap-tanggap sa Diyos na hindi niya ma-refuse, hindi niya matanggihan. Ano po 'yon? Ikaw at ang katawan mo. 'Yon ang hinihintay niya. Ibabalik mo sa Kanya araw-araw. Sa iyong paggising at bago ka matulog, ibibigay mo sa Kanya. Kaya paggising mo, Lord, salamat. Gusto kong sumunod sa iyo. Angkinin mo ako. Ako ay property mo. Aking isip, aking paningin, aking tenga, aking bibig, lahat sa akin. Mula ulo hanggang talampakan. Susunod ako. Anong sasabihin? Anong gagawin? Lahat susunod ako. Pagtulog mo naman, sasabihin mo, possess my body. Angkinin mo ang aking katawan. Banal na espiritu. Angkinin mo ang aking espiritu, ang aking puso. Bigyan mo ako ng kapahingahan sa aking pagkahimlay sa gabing ito. Nanumbalik ako sa iyo. Kasi hindi mo alam kung magigising ka pa. Kaya humingi ka na ng tawad bago ka matulog. Bigyan mo ako ng kapahingahan. Magandang tulog. Ay sigurado, maghihilik ka. Alam mo, 3 kami natutulog sa kama. Si Pastor, ako, at si Hamsa. Yung pusa kong 3 months. At lahat kami naghihilik. Nakihilik din si Hamsa. Palakasan kami ng hilik. Hallelujah. Sabi ko nga, walang takot ang pusa to. Magtulog, tulog din. Hindi siya natatakot, madadaganan ko siya. Basta natulog siya sa tabi ni Mami. Pag humilik si Pastor, sasagot din siyang hilik. Kaya 3 kami naghihilikan. Praise God. Amen. Ganyan ang mahal. Praise God. Nabibless po ako sa word na yan, Nay. Kaya submission po talaga. Si Lord ay God of peace, di ka stress kung sa presence ka ni Lord o sa provision, di ka magkukulang kahit kailan, basta sumunod ka lang kay Lord. Praise God. Amen. Amen. One day I was saying, gusto ko ng bagong laptop, Lord. Gusto ko nang bumili ng Apple na product ng laptop.
Sabi ni Lord, yes. And then he sent a man from far away to get it for me. Ay, ang ganda. Grabe. Na-surprise pa ako. Oh, napaganan ako. Oh, ang ganda. Sinabihan ako ng man from far away. Hintayin mo. Yes, hihintayin ko. Kasi sinabi na ni Lord na wala pa akong sinasabihan nun. Si pastor lang sinabihan ko. Gusto ko ng ganito, Lord. Minsan sabi ko nun, gusto ko yung kumain ng bistik. I love bistik. Ang bistik ni pastor talaga. Bakit? Kasi nung nandun kami sa hotel, naggulat ako sa Manila Hotel. Ang bistik 1,000. Ano to? Kahit 2 kilo, hindi abutin ng 1,000. Ay kakarampot lang naman yon. Ayoko. Umuwi kami. Pagkatapos sabi ko, gusto ko ng bistik. Oo, automatic. Pastor, luto. Ang sarap. Pagkatapos nun, tinago ko yung bistik. Kahit anak ko, hindi ko binigyan. Don't touch. Oh, di ba? Yun lang kinain ko buong linggo. Dahil nagalit ako sa Manila Hotel. Bakit 1,000 yon? Hallelujah. Then naisip ko na naman, after many weeks, sarap kumain ng bistik. Pagbaba ko, luto na ang bistik. Iniisip ko pa lang yun. Ang ganda. Gusto ko ng ganitong buhay, Lord. Stress-free. Di ba? Amen. Glory to God. Okay po. Wala na kayo masabi? Ayoko na rin magsabi. Magbabayad na kayo. Lagpas na kayo. 10:03. Pag nag-10:15 yan, bayad kayo lahat. Ayan. Uy! Oo, ito pala, bago yan. Nangarap ako na kailan kaya yung makabalik tayo sa Taiwan, makabili tayo ng, anong tawag doon, Daddy? Mooncake. Okay. Sarap naman ng mooncake. Namimiss ko yung mooncake. One day, dumating si Delna. Dala yung, Pastora, may surprise ako sa'yo. Surprise. Galing itong Cavite, paano itong susurprise? Sabi ko, siguro yung sayote. Ay, hindi, ano tawag doon? Yung dahon-dahon, nakalimutan ko. Alugbati. Alugbati siguro. Tinanggan niya, eto oh, mooncake. 1 box na mooncake. Ay, grabe. Lord, thank you. Pero may nakapangalagay ito. To Pastor, to Pastora, and Judah. Hindi ko na pinakita kay Judah. Sorry. Sabi, hindi na nabasa ni Judah. Inubos na ni Pastora. Isa-isa. Tapos sabi ni Pastor, uy, may pangalan ako. Magkuha din ako dyan. Kasi may pangalan ako. Hanggang sa, yun na nga yun. What I'm saying is, stress-free kung kasama si Lord. Kaya matuto kayong sumunod. Amen? Amen. Hallelujah. Amen po. Hindi mahirap. Sa umpisa lang yan. Amen. Okay, praise God. At sa susunod na ating pag-uusapan ay syempre, ano yon? Obedience. Okay, dito na tayo mag-uumpisa sa obedience next time. Hallelujah. Praise God. Okay, na magtatawag ako ngayon na manalangin sa atin. So, pag nanalangin ka, siguraduhin mo na taimtim, na maranasan natin lahat ang presensya ng Diyos. At in the end, yun ang panalangin natin, i-possess ang ating body. Amen? Okay. Ayan, praise God, nagtatago na sila, Lord. Wala na, nag-uwian na ang iba. Manalangin na pala Praise God. Hallelujah. Si Wina, I choose you. Wina Okay. Puruan. Yan. Let's pray po. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastora Tess na siyang nagpapagad para sa amin.
upang magturo, Lord God, about the Holy Spirit. And Lord, salamat, Lord God, sa Holy Spirit na topic namin na marami kaming natutunan sa oras na ito. Thank you, Lord God, na sa oras na ito natapos din yung topic about submission. Panginoon, dalangin po namin na lahat po kami, Panginoon, ay matutong magpasakop sa iyong mga salita, Lord God. Salamat, Lord, sa katuruan, Panginoon. At sa aming paghihiwalay, Panginoon, na pansamantala. Lord, bind us, Lord God, with your love. Salamat, Lord, sa kahit malayo kami sa isa't isa, Lord God, pero pinagbuklod mo kami, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, upang matuto kami sa iyong mga salita. At sa aming pagtulog, Panginoon, sa oras na ito, Lord, we ask the Holy Spirit to possess our body, our mind, our soul, and our spirit, na mapayapa kami, Panginoon, na matutulog sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, na ikaw lamang, Lord God, ang may karapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil kami, Panginoon, ay para sa iyo. At bukas, Panginoon, babangunin mo kami na may lakas, may buhay, Panginoon, at may magandang kalusugan. Na ikaw, Lord God, ang maparangalan sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. We give you all the glory and honor in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. 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 Wina, I Amen. can hear your Amen. broken heart. Wina, Yes. bakit ganon? You are broken. Oh, I can hear. Pagka nagpe-pray kayo, I can hear your spirit. I can hear the brokenness. Okay, don't worry. God will see you through. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa bawat isa. At magpapaalam po tayo. Thank you. Magpipicture pa po ba tayo? Thank you po. May picture taking po ba? Wala na. Yes, picture taking. Sandali lang. Yes. Okay. Kailangan po nating i-picture Thank you taking. po, Pastor Tess. By group, no? By group. Sandali lang po mga kapatid. Atin pong document ngayon sa araw na ito ang mga attendees. Okay. Praise God. Sa moment. Uy, 4 pages pala tayo, no? Print screen. Okay. 3 beses kayong ngumiti, ha? 4 na beses pala. Pasensya na po. Okay. Page 3. Print. Yes. Ayan. Last na lang talaga. Last na. Okay. Page 4. Print screen. Ayan. Ayan. Makikita nyo sa GC that you are there. Ayan. Praise God. Thank you so much. Thank you po, everyone. Thank you, Good Pastor night, everyone. Tess. Good night. God bless. God bless See you. Good everyone. night. Good night.